Mr. Chair, with your indulgence, Yes. itong mga riders, pwedeng si Mr. Maglungsod at si Mr. Mopas, kung do you confirm na yung pong mga nai-scam sinasagot po ng inyong mga kumpanya, mga TNCs? Magandang umaga po, Mr. Chair. Yung mga unang panahon po, yun ang problema ng rider. Pero recently, very recently, ang mga rider po ngayon hindi na nag-aabono. Sa dami ng umiyak noon sa media. Magmula sa Foodpanda, magmula sa Lalamove, sa GrabFood. Ngayon po, sino-shoulder na ng mga company. Ang problema lang is, tinatamaan po yung performance ng rider. Kaya medyo may problema pa rin sila. Agaya po sa Foodpanda, pagka na-cancel po yung pagkain, sila ang masususpinde. So kahit isoli mo yung pagkain dun sa merchant, ang kapalit po nun, masususpend yung account mo kasi lumalabas, parang nagbogus ka. Kahit hindi mo kasalanan, ikaw ang tatamaan. Sa GrabFood naman po, ganun din. Sino-shoulder yung pagkain, kami nakakain noon bilang rider. Salamat sa GrabFood, binayaran nila. Bala na po sila magtalo ron. At ayaw din po namin yun kasi tatamaan din yung performance po namin. Na pag palagi kaming nalilibre ng pagkain, yung account naman namin na masuspinde. Dahil ang mangyayari, kakasuhan kami ng fraud tsaka ng gaming. So talagang hindi pa rin kami sinuswerte pagdating sa ganung bagay ng mga libreng pagkain. May lason pong dala. Sige, si Mr. Mopas, tapos siguro Peak hours at kapag umuulan, no drivers available. Palagi yan. Mga-staff ko. Yan palang reklamo ng mga staff ko. Sasabihin, no drivers available. Oh. Tama po yan, sir. Kasi maging sa Grab, ganun din. Pinapatay yung apps. Di ba? Ito si Mr. Baka may kasagutan si Mr. Malungsod. Sir, amin na kami, sir. Ha? Sa tagal kasi ng pilot run, gumugulang na yung mga rider. Mhm. Ang tagal nyong i-regular to, gawing batas to, nakakaisip na yung rider ng bagay na papabor na sa kanila. Aha. Ang tagal Yan, na kasi umamin ng na. panahon eh. Nakikita namin, 2017, 40 pesos lang ang gasolina. 50 hanggang 60 na ngayon. Hindi naman tumaas ang per. Ngayon, ang mindset ng rider, magulang kayo mga malalaki na yung kumpanya, di pa kami kikita sa inyo ng libo. Ang ginagawa ng rider, nanggugulang na rin. Gulangan. Total, di nyo naman kami mahuhuli. Mhm. Puro lang kayo pilot study. Dalubhasa na nga ako eh. Sa Okay. tagal ng pilot study, graduate na ako. 4 na taon. Magmamasteral na. Tapos nagtataka ngayon bakit walang booking, ba't naghahabal, ang tatalino natin sa gobyerno eh. Mas matatalino yung nasa kalsada. Mhm. Kami yung nagsiservisyo eh. Ayaw nyo makinig sa amin, o di gagawa kami ng para kumita kami ng mas malaki rin. So, Kung hindi natin po ililigal to, ilang taon na? Si Ariel nga eh. Tumanda na rin eh. So, sino sinisisi mo dito? Gobyerno na po. Ang tagal na ng pilot study. Ang sabi noon, nung nag-uusap kami, pilot study, 6 months to 1 year. 5 taon na po, masteral na. Mano man lang sana, sir, every now and then, nagbabago ng LTFRB chairman eh. Dati ang humuli pa sa amin, si Lisada. Sino si Lisada? Dating spokesperson ng LTFRB. Spokesperson, siya ang chairman, yung Board member. Ba't kayo hinuli? Kasi illegal daw po kami. Yun lang alam namin na hanap buhay pag bumotorsiklo eh. Matagal na yung habal-habal eh. Wala pa sila sa gobyerno, may habal-habal na eh. 2009, may habal-habal na. Pinopost na ni Congressman H. Durano. Hanggang ngayon, namatay na si Representative Raul Delmar ng Cebu. Andiyan pa rin yung panukala na yun. Nananatili yung pilot run eh. Hindi ko malaman kung patalino tayo o pamangmang eh. Attorney Cuadis, pakisagot lang. Or you want to answer that? Mr. Chair. Teka. Sasagot naman po si Chair Guadis, but ang tawag po dito na nagugustuhan ko yung sinasabi ni Mr. Maglusod because basically yung po yung reality on the ground. Syempre po, it's connected sa amin, sa gobyerno, sa ating mga big players, and with due respect even sa ating pong proseso sa paggagawa ng batas, siguro it's a wake-up call in such strong statement po, no? But we appreciate that. So, Chair Guadis, please. Mr. Chair, when I came in, the pilot study is still on process. We submitted the final report. Both houses, Committee on Transportation for both High Senate and the lower house. When was it submitted? We submitted the report to your office, I think, about 3 or 4 months ago then, under the chairmanship of Senator Grace Poe.
the committee report for the we will submit now if Can you resubmit it to us? yes, of course, Mr. To Chair. me, to my We office, have an because I'm the new available chairman? copy. Yes, Mr. Chair. Okay. The version for the lower house was submitted. In fact, the lower house had already passed the bill on its third and final reading, and then inaangat na po sa Senate for the Okay. disposition of the Senate. So ang bola ho ngayon nito is in the Senate, Mr. Chair. And Okay. if you haven't received one, I can give you one today. I have Okay. a soft copy which I can furnish your Mr. office. Maglunsod, thank you so very much for raising that issue. And I didn't know na eh, may problema din pala dito sa side ng legislative, yung paggagawa ng batas at nasa Senate. And bago lang po akong chairman ng transport. So baka na-overlook lang yon. So I'll look into it. I'll make sure na the ball will start rolling again. Paliwanag ko lang sir, kasi dati pumasa na yan sa Congress, 17 Congress, pasado sa Congress. Hindi pumasa sa Senado. 18 Congress, pasado daw sa Senado. Hindi pumasa sa Congress. 19 Congress, pumasa sa Congress, sa Senado po ngayon, hindi na naman. Kasi sir, Kad- yeah. Kada mag-election po, lagi kami nagagamit mga rider. Lagi kami tinutulungan pag tuwing election. Pagtapos ng election, hindi na kami natutulungan. Iwan na naman po kami sa ere. may mga, okay, let me explain to you a little bit on how it works sa pagpapasa ng batas. In fact, ako mismo nakaramdam niyan. Yung pinasa ko yung Magna Carta for Seafarer. May dadaan kang proseso, first reading, second reading, third reading, and then after that, then ipapasa mo yun sa Malacanang for signature. May mga lobbyist kung tawagin na para harangin yung bill na yon, especially kung may mga apektuhan na ibang sektor. So, magkakaroon ng lobbying. So, ako, fortunately, nalampasan ko yun at naipapasa ko yung Magna Carta for Seafarers. Now, I'm gonna do it again one more time. Titignan ko yung batas na yun once na na-submit sa akin yung sinasabi niya, Tony Guadis, yung report. And then I'll keep the ball rolling again to make sure na yun ay may pasang batas, hopefully.